Hindi lang isang grupo ang pinaghihinalaan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may kagagawa ng pagpapasabog sa Davao. Pangunahin na riyan ang grupong Abu Sayyaf, pero tingin niya may kasabwat na ang teroristang grupo, ang mga drug lord. Ito mga Abu Sayyaf, they kidnap people for money. They can also bomb people for money. Pera-pera lang yan sila eh. Pera-pera. So kung ako'y mayaman na drug lord, pwede kong bayaran yung Abu Sayyaf. Pwede kong bigyan ng pera. Sige, bumbumba kayo. So, you don't have to kidnap people. After all, mga terorista man ito. Wala pa raw mabigat na ebidensya ang pulisya para patunayan ang pahayag na ito ng hepe ng pulisya. Gayunpaman, sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na dahil sa pinaigting na opensiba laban sa mga Abu Sayyaf at pinatindi pang gyera kontra droga, kapwa naiipit na raw ang mga kalaban ng gobyerno, kaya't malaki ang posibilidad ng paghihiganti ng mga ito. Iniimbestigahan na raw ng pulisya ang mga kumakalat na text message na di umano'y may 4 na babae mula raw sa Basilan na nagbabalak na magsagawa ng suicide bombing sa mga mall sa Metro Manila. Pero sa mga nakakatanggap ng ganitong text message, may panawagan si Bato. Stop ninyong ikalat yung mga nagkakalat na text messages na alam naman natin na mga kalukuhan yon. I am discouraging the public to disseminate that to the public dahil magkukos ng panic nga. 2 milyong piso ang alok ni Alkalde ng Davao, Mayor Inday Sara Duterte para sa ikadarakip na mga nasa likod ng pagsabog sa kanilang lungsod nitong Biyernes. 14 ang patay. Kasabay nito, pinasisibak din ng alkalde ang mga hepe ng Task Force Davao at Davao City Police. At kasama ko po rito sa Davao City, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mike, Vicky, ito nga impormasyon at pagdakip, yan ang hangad ng lokal na pamahalaan ng Davao para nga raw malaman kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog dito sa Rojas Night Market. Kaya naman nag-aalok sila ngayon ng pabuya ng 2 milyong piso. We want the suspect delivered to us alive because we want to know who are the other personalities involved in the attack, and we want to know the reasons behind the attack, and we want to know also if there are other attacks planned on the city as well as the country. Yan ang hangad ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pag-aalok ng 2 milyong pisong reward para sa pagkakalutas sa malagim na pagsabog sa Rojas Night Market itong Biyernes. 1 million to any person who can give the information of the name of the suspect and his whereabouts now. And then another 1 million for any person who can deliver the suspect to the Davao City Police Office. Inirekomenda din ni Mayor Duterte na matanggal sa pwesto sina Task Force Davao Commander Colonel Henry Robinson at Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria. I took what happened personally, and I feel that there will be strained working relationships between the city government, the Davao City Police Office, and the Task Force Davao if these officials continue. 14 ang patay, halos 70 ang sugatan sa pagsabog. Si Pangulong Rodrigo Duterte binisita noong Sabado na madaling araw ang mga sugatan. Pati ang mga labi na mga nasawi. Ang isa, hinalikan pa niya. Nangyari ang pagsabog mag-aalas 11 ng gabi noong Biyernes. Sa audio recording ng pulong ng mga estudyante ng Ateneo de Davao University na malapit lang sa blast site, maririnig ang mismong pagsabog. Before she was pushing for yes, however after discussion she opts to say no. Must be seen that Ganito na ang sunod na tagpo. Sa kuha ng balikbayang si Jake Hepte, kita pa nga ang mga nakabulagtang katawan ng mga namatay. Sa kuhang ito naman, makikitang inilalayo ng rescue teams ang nasugatan. Lumalabas sa investigasyon, isang 60mm mortar round ang ginamit para sa improvised explosive device. Ang fuse assembly na ito nakuha pa sa atay ng isa sa mga nasugatan. Cellphone raw ang ginamit sa pag-detonate sa IED. Yung sa hard object, malagay siya dito. Yung shockwave ng pagputok, mag-double siya. That's why the fragmentation started in plenty of injury. There are a group from Central Mindanao. He says
more turnarounds as improvised explosive devices. Maraming mga threat groups sa Nakausap ng GMA News ang isa sa mga saksi. Nandun ako naka-face sa Ateneo, yung bomba nakalagay dun sa may barbecue, in between sa barbecue sa massage. Ang lalaki nagpamasahe raw sa unang upuan sa ikatlong linya ng massage area ng night market bago biglang umalis. Naiwan yung bag niya, tapos pinuntahan siya ng therapist. Pinuntahan siya ng therapist, sinabi niya na, "Sir, yung bag mo, iwan." Lumingon lang yung lalaki, tapos dumiretso na. Mike, sa ngayon nga ay round the clock ang investigasyon ng mga otoridad. Kaya naman malaking tulong daw sa kanila ang pag-aalok ng pabuya ng lokal na pamahalaan. Mike? Maraming salamat sa Lima Refran. Hawak na po ng mga pulis ang isang video na aktwal na pagsabog, yung mismong pagsabog, naganap doon sa kinaroroonan ni Salima at ni Vicky, yung Rojas Night Market sa lungsod ng Davao. Sa kuha ng CCTV ng Ateneo Ayuno, ng Ateneo de Manila University, makikita ang nangyari sa night market bago ang pagsabog. Sa gitna ng dilim, biglang may sumabog agad. Tapos nagtakbuhan na po ang ilang mga tao, nagtagulo na. Ini-upload ang video sa Facebook na isang Les Berg, ikinumpirma naman po ng Ateneo de Manila University, Ateneo de Davao pala, na nagbigay sila sa mga pulis ng kopya ng CCTV na yan. Ayon sa mga source sa Davao Police, hawak nila ang mismong video na ibinigay ng universidad. Binisita ko po sa ospital ang ilan sa mga sugatan sa pambobomba sa Rojas Night Market. At bukod po sa pisikal na sugat, matinding trauma ang idinulot sa kanila ng pagsabog na yan. At yan po ang aking tinutukan, exclusive. Dito sa Southern Philippines Medical Center, isinugod ang karamihan sa mga biktima ng pagbomba sa Rojas Night Market. Kitang-kita sa kanilang CCTV ang pagdagsa ng mga pasyente sa emergency room noong mga oras na yun. Hindi magkamayaw ang mga doktor at nurse sa paggawa ng paraan para maisalba ang buhay ng 34 na biktima. Isa sa kanila ang masahistang si Vicenta Di Palubos. 6 na buwan siyang buntis sa una nilang anak ng asawang si John. Naka-duty si Vicenta noon sa Rojas Night Market at nag-ipon na sana para sa kanyang panganganak. Ano yung sinabi niya sa inyo bago nangyari ito? Tumawag siya sa akin, sabi niya na tumawag lang siya sa akin, kinukumusta niya ako. Sabi niya kailan daw ako uwi. Sinabihan ko siya nga, hindi pa ako makauwi ngayon. Klaseng asawa siya? Siyempre, maalaga. Close talaga. Since ano yung sabihin ko sa kanya, makinig sa mabait talaga. Rapatan, it's so hard. Sabi niya, kailan daw ako uwi. Sinabihan ko siya nga, hindi pa ako makauwi ngayon. Klaseng asawa siya? Siyempre, maalaga. Close talaga. Since ano yung sabihin ko sa kanya, makinig sa mabait talaga. Rapatan, it's so hard. Sa buwatan ng Abu Sayyaf at ng mga drug lord, ang isa sa mga tinitignang anggulo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa likod ng malagim na pagsabog sa Davao. Nakatutok si Mariz Umali. Ba't ibang anggulo pa rin ang tinitingnan ng mga otoridad? Aside from sa Abu Sayyaf na we suspect na ginawa nila yan to ease the tension sa ongoing military operations against them, military and police operations against them. Nandiyan pa rin yung isang anggulo na tutuunan natin napansin, yung narco-terrorism. They can also bomb people for money. Pera-pera lang yan sila eh. Either purely Abu Sayyaf, meron din baka yung dalawang drug lord dito sa Mindanao nakipag-coordinate sa
O baka galing sa kanila. Ayon sa PNP, may natukoy silang grupong posible o manong nasa likod ng pagpapasabog. Hindi ako gumagawa ng konklusyon dito, but I am giving the possibility dahil although hindi pa tapos yung post-blast investigation report, pero sa nakikita ko na IED na naman using mortar round, specialty niya yan. That is his signature. Ang tinutukoy ni De La Rosa ay si Abdul Manap Mentang na umano'y nasa likod ng madugong pagsabog sa Sasa Wharf sa Davao City noong 2003 kung saan hindi bababa sa 16 ang namatay. Base kasi sa mga piraso ng bombang nakuha sa katawan ng ilang biktima, mortar round ang posibleng ginamit na main charge. Signature bomb daw ito ng ilang grupo, kabilang na ang grupo ni Mentang. The group from Central Mindanao uses mortar rounds as improvised explosive devices. Maraming mga percussion sa Central Mindanao. Nitong nakarang linggo, nakatakas si Mentang sa raid at engkwentro sa NBI at Task Force Central Mindanao nang salakayin ng mga otoridad ang umano'y kuta nito sa Cotabato City. Aminado ang PNP na may intel reports na silang nakuha kaugnay ng planong pag-atake ng mga terorista sa Davao City at iba pang lugar sa bansa bago pa ang pambobomba nitong Biyernes. Nakalusot lang talaga. Nakalusot. It's not the right time to point fingers. 2 babae at 2 lalaki raw ang persons of interest ngayon ng PNP. May artist sketch na ang ilan dito. Nangyari ang pagsabog sa gitna ng pag-i-enjoy ng mga tao sa night market pasado alas 10 itong Biyernes. This improvised explosive device was carried by one person inside the bag who availed of a massage service in the night market. But then, until that person left hurriedly. It was an act of terrorism, but then I just could not say that it was from a terror group. Paalala ngayon ng mga miyembro ng gabinete, kailangan ng iba yung pag-iingat. So we have to be careful sa Metro Manila. Maski sa buong Pilipinas nga mag-retaliate ang drug lords, ang Abu Sayyaf, lalo na Abu Sayyaf. Giyit naman ni PNP Chief De La Rosa, ginagawa ng PNP ang lahat ng kanilang makakaya para maaresto ang nasa likod ng pagpapasabog. Panawagan niya sa publiko. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magpapatakot sa kanila because these terrorists, their ultimate goal is to terrorize the public. Pag natakot tayo, talo na tayo.